tulong. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigit yung inaabot ko. Pare, sa inituro ko natutulog, pare. Ngunit nung dumating ang araw na nakalabas na si Norman Mangusin sa kulungan, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin at ang Norman Mangusin na nagmamakaawa dahil natutulog na ito sa anidoro at tinatawag na kapatid daw nito si Bernard Chong ay bigla na lamang nitong pinaliktad at pinabalabas na nito na marami daw itong utang sa kanya. Sabi niya, iyak daw kay Bernard Chong. Tarantado! Yung Bernard Chong mo nagtatago na, maraming utang sa akin yun, ukininam. Di ba yung Bernard Chong mo nasangkot sa drugs at saka nasangkot sa panloloko sa gobyerno? Yung mga resibo niya, ukininam. Paano mo masasabi eh? Gusto mo isampal ko sa mukha mo yung mga utang ni Bernard Chong sa akin? Kaya kung tinuturing ni Norman Mangusin ng kapatid nito si Bernard Chong, tiyak na hindi dapat ito magpapalabas ng mga kasinungalingan na makakasira sa imahe ng tao ito. Dapat ang pinapalabas lamang niya ay ang mga magagandang ginagawa ni Bernard at kung gaano kaganda ang kanyang imahe tulad ng ginagawa nito kay Casper. Si Edmundo Soler Sarana o mas kilala sa tawag ni Norman Mangusin na Casper ay ang tao na palaging bumubuntot sa kanya. Isang tao na palagi nitong katabi at isang tao na halos kayang gawin ng lahat ng mga inuutos nito sa kanya. Ngunit dahil nga sa palagi nitong pagbuntot kay Norman, hindi talaga nitong maiwasan na madamay din sa mga katarantaduhan ng kanyang amo. Ano pangalan ng tumitira sa akin yung nag-aamo sa akin na supukan daw? Si makagagong kupil. Sige. Tapang bunganga. Si Ogag? Pagago. Oh, eto pa isa. Oh, mura. Fuck you! Ikaw, Casper, bibigyan kita ng konting panahon ngayong araw na ito. Huwag kang magsalita ng mga bagay na alam mong hindi mo kayang panindigan. Mamaya niyan, dahil dyan sa mga pagmumura-mura mo sa akin, Fuck you! ang maging kapalit sa'yo ay bigger than life. Sa panahong ito, hindi naman talaga pinapansin ni Makagago si Casper. Ngunit dahil nga sa mga pagmumura nito, binigyan na lamang muna ito ni Makagago ng isang warning na huwag daw magpadala sa kanyang amo. Kaya nagresulta ng pagkatakot nito. Ber, ano masasabi mo kay Ogag? Pinapantaan ka? Natatakot tuloy ako. Ha? Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Oh, yeah, sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Ogag lang ha, Ogag, paki ulit. Nakakatakot na siya, boss. Ha? Natatakot na ako. Natatakot ka na? Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi, pakyo mo lang, isang pakyo. Alam mo, sa totoo lang, halatang halata naman na ikaw ay duwag na kay MJ. And unfortunately, Casper, wala kang magawa kasi ikaw ay binubuyo at pinipilit ng amo mo. Ngunit makalipas ang ilang mga oras, bigla na lamang nagbago ang kanyang desisyon at ang livestream ni Norman na makikita natin ang pagkatakot ni Casper ay bigla nitong pinura. Pinagpatuloy naman kaagad ni Casper ang kanyang pagbubura kay Makagago sa susunod na livestream ni Norman and stated na, Ay ako. Ina mo pa uli. Alam mo natakot ako sa'yo. Ina mo, Gag. Nakakatakot ka talaga. kaya dahil hindi siya naniwala sa mga warning ni Makagago, wala na itong choice kundi ilabas sa kanyang YouTube channel ang mga impormasyon tungkol sa pagkatao ni Casper. At hindi lamang si Makagago ang nagulat sa mga impormasyon nito, kundi pati na rin ang kanyang mga audience. Ngunit mga kahombre ko, ako'y nangako na pag muling minura pa ako ni Casper, ito ay hahalungkatin natin at ilalabas natin ang tunay na profile ng tao na ito. Nagkaroon ng warrant of arrest sa kasong sexual abuse under Sec 5B of RA 7610. Nakulong na din sa Balanga, Bataan dahil sa illegal drugs. Gumamit din ng iba't ibang aliases at pekeng IDs. Kilala din sa pambubudol. Hindi lamang din ito ang mga detalye na pinalabas ni Makagago dahil sa panahong ito, hindi pa siya sigurado kung ang mga impormasyon na kanyang binabasa ay totoo talaga. Kaya para patibayin pa ang mga claims na ito, Makagago decided na magsagawa ng isang interview kasama ang mga babae na naging biktima ni Casper. Ano ba yung mga ugali niya na sinasabi mo? Can you define it properly? Nananakit po siya. Nananakit? Ano yun? Sakit o bugbog? Ano po talaga, sinasampal niya po ako, sinusuntok, sinasapunutan, ganyan. Ano yun? Habang buntis ka or after naman?
Hindi, bago pa po ako mabuntis, tapos nung nanganak po ako nung Sa interview na ito, marami pang mga impormasyon ang nabulgar tungkol sa mga kabastusan at mga katarantatuhan na ginagawa ni Casper. Isang bagay na hindi sana malalabas sa publiko kung hindi na ito tumitikit kay Norman Magusin at kung hindi nito sinunod ang kanyang mga utos. Kung ang pag-interview nga sa mga nabiktima ni Casper ang naging consequence sa kanyang mga pagmumura kay Makagago, isang interview din ang nangyari dahil sa pagmumura ni Norman Magusin patungo sa dating chairman ng ACLO na si Konsehal Jimmy Solis. Kahit na nananahimik lamang si Jimmy Solis at hindi ito nakikialam sa mga ginagawa ni Norman Magusin, nagawa pa rin itong maglabas ng mga kasinungalingan patungo sa kanya. At ayon pa kay Norman, may nagaganap daw na illegal raid sa loob ng bar nito. Si Jimmy Solis daw ay isang mongoloid at ipaparaido ni Norman ang bar nito. Si Jaime Galisen Sonera Mongoloid Solis, parehas kayo. Ikaw, Igbe, sasabihan kita, eto live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Ipaparade ko yung club mo, ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarantaduhan mo. May p***ang ka, Igbe. Taniman kita ng mga taga-karami dyan sa club mo nang malaman ng mga taga-karami na may hindutan ka dyan sa loob ng club mo, may illegal trade ka dyan sa club mo. Kaya para malinis ang kanyang pangalan, nagsagawa ng isang interview si Makagago kasama si Jimmy Solis para ikumpirma kung totoo ba ang mga alegasyon na pinapalawas ni Norman Magusin tungkol sa kanya. At ang sagot ni Jimmy sa mga alegasyon na ito ay Meron daw nagaganap na kailigalan sa iyong bar. Kaya ako pupunta dito at pumayag sa'yo sa tawag mo sa akin na ma-interview mo. Dahil doon na rin, maraming tumawag sa akin na mga tropa at saka mga matataas na tao. It's libel. Napakalinaw na lang. Sobrang linaw. Sobrang linaw. Kaya hindi naman ako mag-iisip pa. Maybe tomorrow, pagkatapos ng ating interview at ating magandang pag-uusap, magsasampa ako ng kaso. pinaliwanag din ito kung ano talagang laman ng kanyang VIP room sa bar nito. At ayon pa sa kanya, ang mga VIP rooms daw na ito ay puno ng mga CCTV cameras. Kaya imposible daw na mayroong nangyayari na illegal doon. Natatayo lang ng VIP ko. Ipapadala ko sa iyo ang picture ng loob ng VIP ko kung gaano kaselan. Dalawa ang CCTV. Kaya yung sinasabi niyang kalaswaan na gagawin daw at inaalok ko siya. Nung makita kita alos ayaw kitang kausap dahil ang baho ng hininga niya, boss. Tapos aalokin pa kita? Paano kita maalokin? Hindi ka nga nagbayad. Okay, saan? Saan siya? Sa bill nila. Gaya na lamang din sa interview na ito dahil sa tulong ni Makagago. Sa wakas at libo-libo na din mga tao ang nagkaroon ng ideya kung paano ginamit at pinagkakitaan ni Norman Magusin si Erwin Ciar. Si Erwin Ciar, o mas kilala sa pangalan na The Kings, ay isa sa mga tao na dating tumutulong kay Norman Magusin para mas lumawak ang mga tao maabot nito sa pamamagitan daw ng pagsali nito sa kanyang mga live streams at pag-entertain sa mga tao. Natulungan ito ni The Kings para panatiliin ang mga tao na nanonood sa live stream nito. Ang palipad no sa YouTube, baka hindi alam ng iba, kaya namin makalikom sa palipad sa YouTube ng 3,000 hanggang 4,000 dollars na palipad kada gabi, kada live ni Yama. Sa bawat pagtawag ni Norman Magusin sa kanya, sumusunod at pumupunta kaagad ito dahil sa buong akala niya ay totoong humanitarian talaga ang ginagawa ng tao ito. At lalong-lalo na, marami din kasing pinapangako sa kanya na babayaran daw nila ang pag-entertain nito sa mga tao. Okay, tumawag yan. The Kings, get ready. Bukas, pupunta kayo ng Isabela. May mga kasama kang artista. Mamimigay kayo ng bigas, magpapasaya ka doon. Siyempre, tuntuhan naman ako. Eh, boss, baka pwede makabali, wala akong pamasa. Hindi. Makarating ka lang ng Manila. Si Yaman ang bahala sa'yo. Punta kami ng Manila. Nakarating ngayon kami ng Isabela. Ngunit sa bawat pagtawag ni Norman kay The Kings, ni isang piso ay wala itong binibigay. Kundi ang natatanging bagay lamang na binibigay nito ay mga kasinungalingan at mga pangako na magpapadala daw ito sa kanya ng libo-libong mga pera. Pagdating doon, napamigay namin, nagparapol ng pera, 2,500, uwian na. Yama, yung sweldo ko. Wala naubos na daw. Sabi nitong batalan, nagparapol. Sabi naman nitong batalan, hindi mo agad sinabi sa akin okay, kayo ni boss ang magkausap
Paano yung sweldo ko? Uwi ulit ako, masama na naman ang loob ko. Yun pala ay ginagamit lamang siya ni Norman Mangusin para magkaroon ng mas malaking engagement at para magpadala pa din ng libo-libong pera ang mga tao. Kaya pag nagtatanong na ito kung kailan ibibigay ang kanyang sahod ay halos kaliwat kanan na ang mga binibigay sa kanya na excuses. Kung si Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, Culaong, ay mabuting tao, magkaaway tayong dalawa ngayon. Hindi, syempre, pagtatanggol mo yan sa... Oo, kasi nakilala ko siya. Binigyan niya ako ng bigas. Kung hanggang doon lang ako, mag-aaway tayo at sinisiraan mo. Pero hindi eh. Napakasamang tao niyan. Gaya na lamang din sa nangyari kay The Kings, ganito din ang mga kaganapan na nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Norman Mangusin at Mac Pablo. Si Mac Pablo ay isa sa 14 vloggers na pinagkakatiwalaan ni Norman Mangusin sa panahon na yon. At ayon pa sa kanya, siya daw ang kanyang #1 vlogger. Sa panahong ito, sobrang init pa ng kanyang pangalan at halos sa bawat sulok ng internet ay nandoon si Mac Pablo para protektahan ang pangalan ni Norman. Dahil para sa kanya, totoo ang mga pagtulong na ginagawa nito sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit habang tumatagal, dahil sa mga bagay na ginagawa ni Norman at mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa kanya, parang nagiging question na din ito kay Mac Pablo na baka totoo talaga ang sinasabi ng mga bashers na ito. Baka mamaya totoo itong sinasabi ng mga basher. Nag-question ka rin, oo. Oo, nag-question na ako. Tapos yung ano ko, yung mga kamag-anak ko, hindi na ako kinakausap. Parang Ay, oo.